Good afternoon. Magandang hapon sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig. It's Saturday again, 3 to 4 p.m. Senior City Kwentuhan. Brought to you by Education Network Philippines, particularly our Adult Learning and Education Program, Senior sa panahon ng COVID, and Lapis Siso Channel. And since 2020, 4 years ago, we are still your co-hosts, Ed La Torre, and Tita Girly. thank you very much for listening to us. This week, our topic is partly a continuation of last week's topic on food security. But last time we were discussing mainly food, Yes. nutrition, Yes. supply. Now we will go to something more basic. Which Saka is lupa. land. Land. Soil. Kasi sabi nga nila raw dati, I'll put on the ano na lang muna natin, the first poster, no? Yes. Sabi, napaka-abstract ba ng topic dito? Land degradation Oh, and soil conservation. What? First time ko napakinggan yung ang may, alam mo, typical sa Pilipinas, land deg. Ano? Land deg. Oh, Land degradation. Dati pala, itong soil science, wala pala mang ganyan dati. We just look at land as something to plant or something to stand on. It's slowly later nag-analyze, uy, komplikado pala ang soil, no? Some Russians started in the 1900s. Yeah, we'll all be learning today. It's not as if we are experts, Yeah. but it's going to be a mutually rewarding session as we learn about land deg and soil con. You will also be learning with us. So pare-pareho tayo. Ano? Kaya it's a session not just about the topic, but also reflection on how we learn, lifelong learning. Kasi for me rin po, medyo bagong topic ito at dahan-dahan ko lang Kasi natutunan. meron nga sinabi tayo na kala natin sobrang fertile ng ating mga lupa. Ngayon pa lang tinitingnan ko na yung mapa ng Pilipinas. Ang aming hotspots. Hotspots. Baka maging desert tayo niyan. An archipelagic desert. Sobra naman. Alam mo naman ako, the worst case scenario, pag minsan, raise that so that people will be alerted. Diba? Anyway, ang okasyon ho, bakit ito ba na pili naming topic? Kasi nga, ako ay pumunta sa Davao to attend a consultation workshop ng Bureau of Soil and Water Management and Philippine Rural Reconstruction Movement about land degradation and soil conservation in Mindanao. Sabi ko ni Girlie, gusto kong i-share yung natutunan ko at magtanong ka kung paano ko natutunan. Yes. So it's both on the topic itself but also on how we learn. Even if wala akong direct experience, pwede namang matuto sa iba from their talk, from their presentation, and from the conversation. Okay. So let's get on with the hot spots And bright spots. Hot spot lang yung problema. Sabi lang, may ilan namang bright spots, pero ang liliit. Mainly hot spot. Kasi kaya tingnan mo naman yung vulnerable area. So, ang red talagang hotspot na at yung orange ay... Tingnan ko nga yung Quezon eh. Pero sa kanan yun, Mindanao muna pag-usapan natin. Nakakaano naman. Tamo yung Mindanao, sobrang daming ano. Kaya nga, vulnerable kasi maraming plantations, isa yun sa dahilan. At Anyway, Santo Rey, bakit nagkaroon ng consolidation on this? Kasi nga po, and this is parang ano ito, flashback. Anong year yan? 1992. Oh. There was Bata pa ako noon. Rio Earth Summit. Yung parang summit tungkol sa environment and development. 42 years old. Oo. Tapos, pag Rio ang napakinggan, ang alam natin yung dalawa. Andi, ang pinakaalam yung nangyari yung UNFCC. Yung United Nations, hindi. Framework Convention on Climate Change. Yan ang sikat ngayon, climate change. Ano ba yung climate change na yan? Pagkatapos,
meron pa palang ano, CBT. second ano, Mm. ano yun, Convention Convention on on Biological Diversity. Biodiversity. Biological. But most people are not aware that there was a third convention, Which is yung UN, the United Nations Convention to Combat Desertification. So parang desert. so ang tanong ngayon alam naman natin kahit paano ang climate change. Oo, at saka Kahit paano, biodiversity. pero Oh, desertification, sabi ko nga, oo. bakit tayo napasama rin? Wala naman desert sa Hindi naman tayo Pilipinas. nasa Sahara Desert. Pero diba? ang nangyari po nga dyan, isinama ang Noon pa pala Pilipinas sa convention na ito, hindi dahil meron na tayong disyerto, kundi nanganganib na baka maging disyerto ang ibang lugar natin pag hindi natin aasikasuhin kung paano natin aalagaan ang ating kalupaan. So, join us in our learning journey. But that's the first thing you have to learn. Hindi lang pala dalawang conventions ang lumabas, kundi tatlo. At interrelated yung UNCCD, UNFCCC, CBD, at UNCCD. Panay naman Ang topic natin ngayon ay sa UNCCD. At mamaya makukuha natin isang term. First term ko nun. Normally pag UNFCCD sabi, carbon neutral, hindi ba? Yung ngayon meron ng land degradation neutrality. Ano yun? Mamaya papaliwanag natin. At least, naintindihan ko. Hindi ho. Matalino ka naman Sige na, believe ko sa akin. Binobola mo lang ako. Double summa cum laude po. Aking host. Kaya wag po natin ang pag-uusapan po natin ay land degradation. Hindi yung aking education. Okay, punta tayo sa sunod. Ayan. Kung ako'y nagsalita, morning nag-attend pa ako because nung 1953, ang Federation of Free Farmers ay na-establish at ako'y naging national chaplain. Ay nung October 25, 70th anniversary po. So naimbita ako as a panel. Nahuli lang ako kasi yung problema, imbitado nila si BBM na guest speaker, pero everyone must be seated by 8 o'clock. Ayoko na pumuntang maaga. So dumating ako 10:30 na. Pagkatapos ng forum namin, lipad agad ako dahil hahabulin ko nga yung... mamaya na yung kwentong yan. Diretso na tayo. Hindi, related nga yan. Kasi ako'y nagsalita sa Mindanao, sabi ko, dati hindi ko iniisip yung... Pag inisip ay land, inisip namin land reform. No? Pag iniisip ay rural development, rural reconstruction. Kasi PRRM, no? Philippine Rural Reconstruction Movement. Ngayon sabi ko, uy, matanda kami. Sabi ng Bureau of Soil and Water Management, 1951 pa po kami. So, hindi masyado natin alam pag rural ang inisip o land reform, rural development, productivity, food security. So anyway, it gave me another sense of perspective na akala ko social justice, akala ko rural development. Yung pala, mas fundamental pa. Marami ka palang akala na kulang. Akala ko rin mahal mo ako pero ayun na naman. Nagpapagising lang po kami. Naatok siguro kayo. Early afternoon, land degradation, serious topic talaga. Dapat masaya. Pero ang point galing dito, sinabi ko rin doon, kahit paano naman, ako ay older than all of you kasi 1943 ako pinanganak. So, 80 years old na ako. Ang FFF, 70 years old. Ang PRRM, 71 years old. At yung, tanda ako. Yung Bureau of Soil and Water Management ay, 72. 73. 72? 72 years old. Kasi 1950 ako 73 So, tingnan natin nung magkasalimbayan yung So, magkakamag-anak sila. Hindi naman, nagkataon lang na sa buhay ko.
Everything Nagkasama is sa interconnected. okay. Sabi nga sa buhay na ito. Okay, so Kaya yan hindi po. po connected sa amin. Okay. Okay. Sana ang ating connection ay hindi maputol dahil umuulan ngayon. Okay. Okay, let's go to the topic proper. Oh, Sino po yan? Yan sino po nga po? ang Yan. senior agriculturist ng Bureau of Soil and Water Management. Ganda ng background na. Oh, at ito namang nakikinig sa kanya ay si Si Kai Kai. Santos na program manager po ng Philippine Rural Reconstruction Movement. Tukayo ko ho, nakalimutan ko lang family name, si Ed Albert Ed. yata. Oo. Ikaw Siya naman, ho ang dapat alam mo pangalan niya. Chief Agriculturist po ng Bureau of Soil and Water Management. At siya ho ang unang nag-present ng ano nga ba ang ibig sabihin ng land degradation. At kaya sabay ho nating pag-aralan yung kanyang isinare doon. Mabuti na lang ho, may mga PowerPoint siyang pinresent at pumili ako ng ilan para maunawa natin yung konsepto. Sa parang at the end, at least ho ng ating senior city kwentuhan, ay alam niyo at least yung land degradation or land deg for short. Parang arrival na. Ayan. So anong ibig sabihin ng land degradation? Sabi niya, ayun, loss, reduction or loss of biological or economic productivity sa iba't ibang klase ng lupa. Rain-fed cropland, irrigated cropland, range or pasture, forest, woodlands. Bakit na-reduce ang biological, yung mga microorganisms dyan at mga plants, or economic productivity, magtanim ka man, mababa na ang ani. Dahil nga, na-degrade yung ano. Dahil nga sa maraming dahilan, pero ang isang pinakamalaking dahilan, yung human activities. Tulad ng sinasabi rin nila sa climate change, napakinggan ho niyo yung salita na anthropogenic. Napalitan mo na. Si girly naman, alam mo dapat yun. Anthropos ay di tao. Anthropogenic, generic, caused by, generated by, galing sa tao. Ngayon, hindi lamang ang tao kasi may climate change rin, may weather. Pero in general, ang land degradation po ay talagang malaki ang papel ng ginagawang mali ng tao o kaya neglect ng tao. Kaya at ang initial pinaka-obvious po ay nawawala yung topsoil through erosion. Yung pinakang fertile. Pero beyond that, nawawala yung chemical, biological, and physical endowments. May nutrient loss, wala nang may salinization, acidification, compaction. Mayamang lupa, silang naghihirap. Sa ginagawa ng mga tao. Yun. Okay. Hindi lang pala tao ang nagiging mahirap. Pati lupa ay humihirap. Naku. Okay. Laking May natutunan na ako na parang connected kapag ang tao ay hindi marunong mag-alaga ng lupa, yung lupa nauubos din. Akala natin forever na yung lupa. Neglect or worse, may harm pa at damage. Okay? Hindi lang pala tubig ang ating pinopollute. Pati lupa. Ayan, tingnan ninyo, gaano karami. Ilan ho bang land area ng Pilipinas? 300,000 square kilometers tayo. So, ilang hektarya 30 million hectares. Of the 30 million hectares, 45%. Kasi sa 30, kalahati 15. Ay ito, 13.7 million hectares ay degraded. Moderately to severely eroded. Hindi naman lahat ay severely, pero moderate to severe. Pero 1993 pa yun. Ngayon 23 na. Kaya baka is it getting worse, no? I think so. Pero parehong asang assessment na sinabing pag inalis mo yung topsoil, tapos yung mga galis, at rill, hindi ko naman, ano ba, rill?
erosion at physical. So, sabihin na lang natin na halos kalahati pala ng ating lupa Ay, ay moderately or severely eroded. Mabuti lang wala pang disyerto. Pero yun nga ang sabi ng patungo United doon. Nations, pag hindi natin pinigyan, baka mamaya bigla magkakaroon tayo ng desert. Desert. Kasi kahit ang Convention on Desertification, isinali na tayo. Because sabi nga nila, tulad ng mga doktor, prevention Is is better better than than cure. cure. Kapag huli na, baka talagang mas magastos, mas mahirap, at mas maraming problema. Na-rehabilitate ba ang lupa? Abangan ang susunod na diskusyon dyan. Kasi ayaw naman natin puro causing alarm lang. Pero Kasi sa kailangan simula, may pag-asa. may pag-asa. Kaya sinabi, hotspots pero may bright spots. Okay. I'll go for the bride. But the bright will not be appreciated unless you see the hot. Okay. Ay, Figures lang ho yan statistics. para ipakita lang po na statistics. I-summarize mo na lang kaya. I-summarize. Ay, yun na lang, ang lumalabas. Marami-rami pa naman ng 9.1 Ano, million. soil. Walang degradation. Pero, Pero yung sa topsoil, naku po, 18 point na. Tapos nabawasan pa ng nutrient organic matter, 1 point. May river erosion less naman than 0.6. May flooding, waterlogging. Tapos, wala tayong magagawa. Nagbi-build up ng industry. Di siyempre, hindi na yun. At saka iba pa. Pinapakita lang ho dyan ang figures. Hindi naman ho kailangan yung tingnan at i-memorize kasi kahit kami, pag tinanong mo, mahihirapan kaming alalahanin yan. Pero kasi tayo, nasa Region 4 tayo. Kaya kailangan malaman natin. Malaki-laki May pag-asa pa ba 4.8, atin? 2.8, Ano, 1 soil. point. Anyway, meron pa hong Visayas, Luzon at National Consultation. Ang Mindanao lang ang medyo madidiscuss natin dahil yun ho ang talagang Kaya abangan po natin ang mga Oo. pag-aaral natin. Kasi hanggang susunod na taon po yan. yung buhay po natin nakasalalay. So mayaman pa ang ating mga bukirin. At Katulad lupain. at lupain. Bakit nga pala sinasabi ko bisa sa Tagalog, hindi lang lupa, kundi lupalop? Ano bang ibig sabihin ng lupalop? Hindi ba Saang lupalop? Saang lugar, no? Hindi, ano yun, derogatory yun eh. Ganun Sa ba? amin, oo, pag sinabing, ay nako, itapon niya, para yan lupalop. Ibig sabihin, yan ang pagkakaintindi ko. Degraded na yun. Oo. Okay, yung pala ang Kasi salita na degraded. wala nang saysayang lupalop na yan. Sige, Yun ang pagkakaintindi bago ko. pa kung saan pumunta yan. Unless may magsabi na, hindi po, Tita Girlie, iba pa po ang ibig sabihin niyan. Okay. Okay. Ayan. Sino Papakita naman lang po ho yung yan. mga yan? Kaya ako, Lahat sila ay isa lang ho ang nakangiti. hindi, kasi nga dinagsalita yung taga Bureau of Soil and Water Management. Ito ay question and answer. At ang isa hong delegado ron ay si, kukunin ko ang pangalan si Richard Magbanwa. Yan po, nakapula. Ano siya? Leader ho ng, ang Magsasaka. tawag ay New Antique Climate Smart Agriculture Association, Samlang Cotabato. Partner ho ng PRRM. Bakit antike? Galing Antique, tinawag New Antique. Ganun yun eh. Yung mga immigrant sa Mindanao, yung galing Bohol na Corelia, sa Davao, New Corelia. So, New Antique ho ay nasa Mlang, North Cotabato. Okay. Yun ang So, siya barangay. pinagsalita. At hindi ho, tinatanong niya. At dito sa tabi ho niya, dito sa harap, ito si Marlon na siyang Executive Director ng PRRM. Ang nakikinig ho dyan, ang iba ay taga BSWM, ang iba ay taga SUCs, ang iba ay taga ibang ahensya, ang iba naman ay People's Organization. Gusto ko lang ipakita ho, ganyan hong parang interesting yung... Parang Kaya, seryoso lahat sila. at saka, sabi nga natin, matuto tayo hindi lang sa pagbabasa katulad ng chart na gano'n, kundi pag nagdi-discuss, conversation, question and answer is one form of learning. Engage naman sila na maintindihan. At saka you have different points of view. Yung isa from the top because BSWM, ito from below. Okay. From above and from below.
Yan Parang ang learning. bibingka. Oo, bibingka. May apoy sa ibabaw at apoy sa ilalim. May desert. Iba naman, ibang dessert ang iniisip mo eh. Parang merienda na yan eh. Wala Yun kasi o ay ano, mag-isip kayo. ang dessert na yung merienda ay dalawa ang S. Yung iisang S ay yun ang tuyot na at tigang na lupa. Okay. Oo, parang tula. Okay. Sunod na Okay. po. Balik na naman sa seryosong usapan. Sige na. Ay, Tingnan naman. nyo ang Mindanao. Ako naman. Ayan, land degraded area. 50%? 50% ang Region 9, Zamboanga Peninsula. Region 10, yung Region 12, ayun yung nandun yung North Cotabato. At tapos, yung at least yung bar medyo bawas-bawas ni Region 13. Caraga. Yan ho ay 2015-2020. Kasi nga po, every 4 years ang reporting dapat sa United Nations ng Philippines. Ito ang ginagawang consultation para gumawa ng bagong report. Updated. Bakit pulang-pula yung Mindanao? Ay, hindi lang yan, pati buong Pilipinas. Pero Mindanao ang ating tinitingnan ho. Kaya intanan ho natin. Okay. Ang susunod po ay, ayan, Region 9. Tinan ninyo, total area 1.4 million hectares. May nagko-comment na nga si Rodi Galang. Sabi niya, Main cause. Sige. soil degradation is wrong land use. Correct. Millions of hectares of hilly lands planted to corn and other subsistence crops must be converted and planted to tree crops like rubber, durian, mango, suha, avocado, rambutan. I wonder why the Bureau of Soil And Water Management. and the DA have overlooked this very basic issue. Correct po. Pag-usapan natin mamaya kasi ni-raise ho yan. Maraming salamat, Rodi Galang. Okay. So anyway, ito ay papakita lang natin ang series of maps and statistics just to show you ganun kabigat ang problema. Plus a few pictures kasi figure siya tapos binabalidate sa workshop, no? So Region 9 yan, yung Zamboanga Peninsula. Kita naman yun sa bandang gitna, sa taas, hindi pa masyado. Pero yung sa tabi-tabi, marami talaga. Ang susunod po ay, ayan, nag-uusap sila. Ang ditong nakaputi na nakalagay, ano yung SDG t-shirt, Life on Land. Nakuha raw niya yun sa workshop 5 years ago. Binigay yung t-shirt. Sabi tuloy, typical na Pinoy, wala bang t-shirt itong workshop na ito? Sabi niya, ay pag sa national ho. Pero ngayon Mindanao, walang t-shirt. Walang budget. Anyway, yan ho si Charles Raso. Siya ho ang staff. Silk screen. Magdala kayo ng white t-shirt. No, siya ho ang staff ng PRRM na nagpa-facilitate ng workshop. Ayan, tinitingnan nila ang mga ano. Anyway, kung minsan ho, ganun kasi ang workshop. Ang habol natin, hindi yung laman. May t-shirt pa. Kasi learning tip din yan. Pag nasa t-shirt, naaalala mo, ano nga ba ang kailangan kong tuunan ng pansin. Correct. Ano yan focusing. Kasi importante yan sa lifelong learning. Sige po. Okay. I go for t-shirt slogan. Yan. Life on Land. Ito naman sa Region 10, no? Yung Misamis Occidental, Oriental, Llano del Norte, Bukidnon, Camiguin. Malaki-laki rin pero sa totoo lang lesser than Region 9, no? 43% lang eh. Isa-isa lang natin. Ang sunod, ito Region 11, yung Davao area, no? From Davao Oriental, ano ba siya? Davao de Oro, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Occidental. May naisip ka ako dapat sa Galimpook, let's put that into a focus na people who are doing something about prevention of land deg can submit a proposal. Precisely, girlie. I'm glad you mentioned that. Yun ang aking isang message. Na maliban sa national agency, maliban sa POs at NGOs, mahalagang mag-focus sa LGU kasi mas alam nila yung kanilang area. Pangalawa, baka makaka-intervene sila na more focus. Pero wala pa hong award sa Galimpook na na-arrest ang land degradation. Dapat meron din ganong promotion ang
galing po na maabot ang mga iba't ibang LGU na nakakaunawa na nito. Halimbawa, sabihin natin dito kay Rodi Galang, kung maaari siyang may access sa mga LGU, simulan na natin ang kampanya kasi lalo na ngayon barangay elections. Naiintindihan ba yan ng mga barangay officials na bahagi ng human activity, either nakakasira ng Mali, lupa, mali ang agricultural practice, mali ang crops, yun, okay. ganun. Mali ang Pwede water Pwede management. naman palang tanim ng mga puno. Ang bilis naman tumubo ng rambutan, ng suha, ng durian. Ito yung katabi ko Especially, talaga lumulokso na sa bandang katapusan, na-analyze pa lang natin. Gusto na isagot na agad. kasi alam mo naman, yung lifelong learning, Oo. may isa naghahain ng mga suliranin. Yung ikalawa naman, right and Naghahain. left brain, Naghahain. nag-isip na anong Solusyon. solusyon. Okay. Kasi hindi lang tayo problem, Ayan, may sagot focus. si Rudy. Basahin mo. Sabi ni Rodi Galang, ayan, ganyan talaga interaction. The DA have been buying and distributing seedlings of tree crops for so long. These include rubber, cacao, coffee, etc. But very little impact on soil conservation. Bakit kaya? Yan ang katanungan. Okay, Oo, tuloy na why? muna. Mas maganda, sabi nga nung minsan, yung lifelong learning related na Ano? make your questions bigger Bigger than than your your answers. answers. Pero palusot yun, Yun na nga. dapat may sagot rin. Oo. Okay. Oo. Abangan. Okay, yan ang Region Focus 11. on the bigger answer. Ayan, yan, Oh, nagwo-workshop pa siya. Yung tinakita yung mga mapa. Tigalan niyang yan, Ewan ko, conference. ewan ko. Tanungin natin sa kanya. Anyway, kita yung maganda. Kasi ang Oo. maganda ho doon sa discussion, binigyan sila lahat ng mga mapa ng kanilang regions and Okay. identify yan. So, dinidiscuss nila. Susunod sa Visayas or sa Luzon, isama mo ako. Magaling ako mag-facilitate ng storytelling. Ibang klase ho nangyayari ngayon. May negosasyon na. Gusto na ni Garling tumama. Okay. Ito naman, ito ang Region 12. Region 12. Ang Region 12 ay North Cotabato, South Cotabato, Sarangani at Sultan Kudarat. Okay. At kita ninyo ito, pulang-pula sa itaas. Kasi ang North Cotabato, Cebu na andyan. sa bandang, Yung mga Tiboli. bandang, ano ba yun? South Cotabato. South Sultan Cotabato. Kudarat. Itong pulang-pula sa itaas dahil ang North Cotabato, ang rami ho talaga niyang mga plantations. At isa yun sa problema ng degradation dahil nga yung highly chemicalized at saka masyadong intensive, hindi tuloy nakaka-regenerate siguro yung lupa. Anyway, gusto lang natin ipakita ho na mabigat ho yun na rin ang comment ko. Sabi ko ako naman interesado in rural development, pero I didn't realize mabigat palang problema na ng land degradation. Ito naman sa 13, sa totoo lang sa unang tingin parang kokonti, tinan mo. 31 parang, pero Hindi ba yan? 3 years ago pa lang yan. saka ang punto 2020. is sinabi nila na ibang lugar, baka yung as a region parang mas milit, pero certain provinces mas higher than the national average dahil Namria ba ay involved dyan sa Namria ang gumagawa. Tapos gumagawa ang BSWM at iba ng color coding. Kaya may lalabas na bagong Hindi pa ninyo ang Namria dyan sa sa consultation. national sila darating po. Yan ho. Bakit laging national? Ang daming region natin na kailangan ng tulong. Hindi ho ako in charge sa pag-organize ng consultation. Girl, ang topic lang natin land degradation. Wag mo na akong singilin sa design ng consultation. I'm just raising technical aspect. Siyempre, as a citizen, Ganyan nga ho talaga ang learning. Kahit may curriculum ka at assigned topic, pag inalaw mo yung mga learners na magtanong, marami kang matutunan. Pwede rin ma-discarry lang yung topic. kasi nga, Meron pa naman nga Visayas. active learner always asks
focus questions. Kasi, Correct. pero yun nga, let's shift to appreciative inquiry. Mamaya pa, relax. Oh. Ilang minutes na lang. Ko naman, wala pa tayong kalahati. Wala pag-usapan natin. Ang bar, medyo Oo. konti pa, no? Ay, kasi bago pala yung bar eh. Hindi. Ano? Siguro dahil May or walang masyadong kalalaking plantation, maliliit na lugar. question, ABC galot dyan. Okay. So anyway, yun o ang rapid with plenty of interruption survey ng problema ng ano. Ito, paano estudyante ako? Ganyan ako sa mga teacher Tanong ko. ng tanong. Oo, kaya Nagpo-propose agad ng solusyon. possible solution. Okay. Kaya favorite ako ng aking mga teacher. Okay. Ano? Taldaki na nga raw ako, kaya sinasabi, girlie, go out of the room. Ayun. Hindi ka namin papaalisin dito. Sinasabi kong restrain yourself a little. Ano? Okay, next. Ayan, yan ang summary. Oo. Pero tingnan ninyo, ang mahalaga rito yung from 2000 to 2010, ito ang figures. From 2015 to 2020, tumaas ang degraded, ano? Oo From nga. 4 million Naging to 4 million 390. But tingnan ninyo, may Nagbago. dalawang lugar na nabawasan Yung Region 13. at saka Bar. bar. So there's a little bit of good. Ang tanong ngayon ay bakit kaya? Yun. Na hindi ko alam ang sagot. Pero natin sila. oo. Diba? Pero doon sa iba, pero may oo. diba devolve naman yung yung Bureau of Soils. Hindi, may regional office sila. Kaya doon sa region nga. Pero in terms of absolute numbers, ang region Grabe. kita pa ang lumaki, Region 280,000 Maraming hectares. pamilya dyan. Maraming plantations. Plantation. Pati palm oil, mga ganun-ganun. Yan ang habang sinasabi. Sa Region 10, ganyan rin, no? Mga pineapple, mga ibang ganun, no? Yun. Kaya, boycott plantations. Di naman lahat. Basta maayos lang. Masyadong atribida ho ang ating co-host ngayong hapon. Ako'y nagtataka. Anyway. Kasi, pinapasigla lang niya ako dahil sabi niya, ang bigat ng topic natin enlighten natin ng konti. Okay, punta tayo sa susunod na slide. Ayun pa rin. Ganun pa rin yung nag-aano sila. Kasi nga, sinusulat-sulat pa rin nila yung kanilang. Kasi nga, yun ay figures, validation to sa kanilang personal experience. Saka yung mga tinatanong sila, ano palagay yung dahilan? No? Okay. Ito ang 17 ang trends na nagpo-produce ng land degradation. Isa-isahan ho natin. Ang una, yung remaining forest ay nai-stress na at nagde-decline ang productivity. Dahil nga, yung iba baka kinakaingin, o baka yung iba climate change lagi. O ganon. And kita ninyo, malaki-laki na rin yun versus the total land area 2.1. Pero halos kalahati rin yung malaki-laki ay yung forest naging grassland na lang. Kasi kugon, shrubland. Dahil nga, naputol, hindi naman na-replant. No? Pangatlo, hindi kasing laki pero significant, yung forest naging cropland. Siyempre, clear ang forest. Nagtanim na ng... tapos, ang hindi ko ma-spell ito, forest converted to artificial lands. Ano bang artificial land? Di siguro ano yung subdivision? Artificial, Hindi ko alam po yun, ha? Tapos, forest converted to bare land area. So, ang unang target yan, siyempre, pag maayos ang forest, maayos ang lupa, no? Pero pag nag-decline yan, siyempre, magkakaroon ng degradation. Kahit gawin mo yung shrubland, grassland, cropland, or bare land. Ano ba ang example ng shrubland? Shrubland, pwedeng gawin mong well, maliban sa tumubo on their own wild, pero the other, pwede mong gawing ang nakatanim ay shrubs. Kape. Shrub bang kape? Oo, shrub lang yun, hindi tree. O ano pa ba? Baka pwedeng yung mga kamote, shrubs ba yun? Root crops. Root crop yun. Does that
contribute to degradation Pwede, or dun sa, I remember dun sa other Oo. workshop na Oo. sinabi ko sa iyo, Oo. sa Tabaco, Oo. sa Albay, na nagplant sila ng Mm. kamote dahil nga laging umuulan, sisira ang rice. Ang problema pala, yung kamote pala, malakas kumain ng nutrients. Ayun. Pero ang solusyon nila doon, tatanong Ano? ka ang solusyon, Oo. Ano? after the harvest, magtatanim ka naman ng munggo. Yung Ayun, ang munggo, shrub yun. So, yun ang okay. shrub na pwedeng So, pwede natin i-recommend dito sa mga LGU at saka siguro. magtalim ng munggo. Hmm. Munggulan. Yan. Munggo shrub. Ayun, binanggit nga na may shrublands na gano'n rin, stress, malaki rin, no? Ang shrubland, kahit paano kasi covered. Pero pag yung cropland, lalo na yung seasonal crop, ay di in between, may erode, lalo na kung chemical fertilizer ang gagamitin mo, tapos inulan ka pa, binagyo, ganyan. No? So yan ho ang ilan mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 negative trends sa land degradation Sabi po. mo 17. Kasi Girlie, may second slide pa. Ikaw naman madali ka eh. Yung cropland, pero stress na naman. Bakit stress? Nakalagay, anong SO? Nakalimutan ko yun eh. Parang Low soil organic carbon. Yung kulang na yung organic, ito nga 3 million. Oo. Laki, Stable 31%. but low SOC. Kasi mahalaga ang pag-usapan natin. Unahin ko na kasi related yan sa solusyon. Pag people think organic, iniisip lang nila, palitan yung chemical fertilizer at pesticide ng organic. They don't realize that is just about the nutrients. Ang mas problema sa chemical, namamatay yung mga microorganisms, no? MI. And lumiliit yung carbon na nasi-sequester. Yung organic content. Because sabi nga natin, healthy soil is black nga kasi nandun ang organic matter, no? Hindi lang black. Pwede bang chocolate lang? Well, siyempre, depende sa minerals. Anyway, so mga cropland na nababago, at ang pinakahuli, meron pa palang wetlands. Saan yun? Wetland, parang marshland, yung waterlog, no? Siyempre, yung iba dyan, parang tinatambakan, ginagawang cropland o nagiging bare. So, yan ang mga sources ho ng land degradation, totaling 4.3 million hectares. No? Awan ko yan, hindi yata buong Pilipinas, baka sa Mindanao lang. Malaki pa rin yan. Ayan, kita niyo ang isang participant. So maliban sa binigay yung overall statistics, sa kanilang workshop, binanggit nila yung anong nangyayari sa amin, land conversion, tapos meron pang direct drivers at merong indirect drivers. Kasi kuminsan may direct cost, kuminsan naman indirect cost. Hindi naman ho ito workshop tungkol dyan. Gusto ko lamang makita niyo ng konti yung flavor ng discussion. It was not an academic discussion. It was scientific, but there was also, ang tawag nga niyan, combining scientific knowledge and social knowledge. Combining mas theoretical, statistical, at saka stories from the ground. Isa yun sa kinote ko noon na sabi ko, ang natutunan ko sa isang seminar sa Australia, kung gusto mong mag-communicate effectively, lalo sa mga big issues, mag-advocacy, you must learn how to combine stories and statistics. Pag statistics lang, may ibang nahahay dyan. Pero walang emote. Pag stories lang naman, sasabihin emote, pero anecdotal lang yan. So you must combine stories and statistics. As someone put it, more sabihin natin, poetically, mga kwentong may kwenta. Yun. So may kwento na may kwenta pa. Sabi naman nung taga DBM, kami baliktad. Kami ay may kwentang may kwento. Nagsimula sa figures. May kwento yung mga figures na yan. Bakit nagpunta rin ang DBM dyan? Iba naman yung kinikwento ko. Si Gali naman, hindi lahat ay tungkol dyan. Mga dati ko ng reference to other
previous conversations and experience. Baka wala tayo. Okay. Ayan. Oh, So may direct drivers at at may may indirect. indirect. Ano ang direct? Ay siyempre, yun tinawag ni Ron. Indirect. Improper management of the soil, improper management of crops, deforestation, overexploitation for domestic use, overgrazing ng mga tapos industrial activities, waste, mining. Siyempre, urbanization, mawawala. Discharge of effluents. Ano ba yung effluents? Ay, yung mga, ayun, galing Shit. oh, shit. Hindi, Hindi, effluent galing din sa pabrika. Pero mga toxic. Chemicals, Oh. toxic, ano. Release of airborne pollutant. Yung Saan binanggit ko galing yan ng yan? isang babaeng nagsalita mula Saan galing Davao. yun? Yung aerial spray ng mga plantation sa bananas. Kaya sila Okay. nag-o-oppose because hindi lamang harmful sa skin, Pati sa soil. tinatamaan yung plant, tinataba pati lupa. Okay. Disturbance of water cycle kasi either masyadong kinukuha na lahat, no? Then over abstraction, not abstraction, extraction dapat. Extraction. Para namang tinetheorize. Pero kung minsan may natural causes lang talaga wala biglang Ngayon, yung nag-earthquake or what. indirect Eh syempre, pag rumami ang tao, population we pressure. are land people, so Yeah. land tenure, sabi nga. Kasi pag hindi ka owner ng land, hindi mo alagaan. Or may nangamkam ng malaki, gagamitin niyang commercial at industrial farm. Eh di, may isang taga-state university ang nagsabi, yung, bakit yung binanggit naman niya, like yung Iho Plantation, one of the oldest banana plantation sa Davao. Oo. Sabi na talagang bumabagsak na ang productivity until they check the soil. Ang baba raw ng pH. Parang tao, ano, yung Oo. pH. Ano? Kaya after a while, sabi niya, kung gusto niyong mag-recover yan, mag-invest kayo. Nag-invest raw naman. Sinunod ang kaya ako, 17 million na maglalime uli para tumaas yung pH. Nag-improve naman talaga. Kaya pero sabihin, over time, na-degrade yun. Well, lahat ng ito sinabing, hindi lamang direct ang causes. Kahit war and conflict pwede mangyari. Kahit governance, kahit lack of education, at saka yung maling input. So, lahat yan. para parang, ay, ang dami. Ang bigat palang problema, ang rami palang dahilan. Pero dapat i-distinguish mo yung diretsong dahilan. Itong isa kasi, hindi lamang land degradation ang epekto niya. Marami pa yan. Okay. So, malapit-lapit na tayo sa mga hinihingi ni Girlie, mga iba kasagutan naman. Ayan. Target set. Ito ang interesting yung term na sinabi ko, ang tawag ay land degradation neutrality. Akala ko, nung una, ang sagot ay, ibalik mo lahat na sa original, hindi na pwede yun. Kaya ang sabi lang nila, kasi ang ma-avoid yung further degradation. So gawin na lang sana kung ano man ang base figure, tuwing may madedegrade na dagdag, meron kang ma-upgrade na pabalik. Para wag nang rumami pa. And then, better pa, hindi lamang neutral kung pwedeng recovery. Pero neutral man lang, pwede mo na parang achievement na kasi na-arrest mo na yung increased degradation. Lumalabas nga yung 1.13 ay suffer 11 30. Mababa nga ito, 37%. Sinabi natin last time, 45 na Pero at diba, marami forest land, marami sa shrub and grassland, at pinakamarami cropland. Maliit lang yung wetlands. So, the second term that we have to learn now, ang target, napaka-modest pero hard to achieve, land degradation neutrality, LDN. Okay. Kumbaga natin, LANDEG, gayon, LDN. Okay. TSP. Target setting program lang yun. Hindi kasing halaga yung acronym yan. Pero yung LDN, kumbaga sa climate change, house, gas, yung gas emission ay dapat, at sa carbon, dapat carbon neutral. So ganito, kanila naman land degradation neutrality. Okay, susunod ngayon. Ayan. What is that? Definition of land degradation neutrality is a state
where the amount and quality of land resources necessary to support ecosystem functions and services remain stable. Wag nang worse. Or kung pwede pa, nag-increase. Ay ang goal na raw sa SDG 15, part of SDG, gumagawa ng land degradation neutral world by 2030. That's 7 years. In At the saka, future. yun, ang point lang is no net loss, balance loss and gains. Kung minsan hindi mo avoid may loss pero balance mo ng gains. Ibig Ayan ho sabihin, buong daigdig. Hindi ko alam kung sa ano ang target Pilipinas, ng Pilipinas. Siguro at the very minimum, dapat earlier i-meet, pa. at the very minimum, Oo. i-meet natin by 2030. Pero kung we can do it earlier, better. Better. It might not be the whole Philippines, but that's papasok yung sinabi mo. Baka in a particular town or Oo, province yeah. or city, baka sabihin, at least kami, Oo, we will yan. achieve land degradation Well, neutrality. again, And oo. what are the measures we are taken? Input natin yan sa mga Correct. Kaya we AILG. anticipate mo ang future losses kasi minsan hindi mo mapigilan. Dapat Pero abangan ng DILG. i-propose mo ang future gains. Yes. So at least we learn something again na Yeah. natutunan ho Mm. sa pag-uudyok at agitate ni Girlie sa akin, dapat naman hindi puro litania ng hapis at Oo problema. nga. Meron namang pwedeng mangyari. Pero hindi pwedeng mangyari super utopian na gumanda lahat, kundi realistic. Pero lagyan natin ng time frame, lagyan ng indicator. Yun ang At idea. than 2030. Better. 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 Kailan ba ang susunod na election? 27. Saan kung midterm ay 2025. Kung national, okay. 2028. Okay. Dapat Ma-achieve yan. before the next Yeah. administration. Kaya iboto po ang mga congressman, ang mga senator, ang mga governor, mayor na nakakaintindi ng land degradation neutrality. Kasi isa po yan susi sa pag-unlad ng ating bayan. At matapos na po ang mga desertification issues. Hindi desertified. Danger pala. Hindi pa naman desertified ang Ay, Pilipinas. Degraded pala. Dystopia na nga ang ating i-alarm. Okay. Kasi siyempre, the urgency of the problem. Kita ho naman yun talaga. Akala ko ako ang magpapaliwanag. Si Gelly ho talaga ang mas magaling magpaliwanag. Okay. Eto naman. Ano magagawa? Ayan. Sa lowland. Ang tawag, ano yun naman yung SLM? Oo nga. Sustainable Land Management. Okay. To achieve, ang dami namang acronym. konti lang land degradation, tapos land degradation neutrality, o pangatlo na lang ito, sustainable land. Kasi dapat meron pa rin. Bahala ka na. Ako naman naka-assign lamang mag-isip nito Basta Nagre-report lang ako mula. Marami. Sige na. Dali, Sabihin mo, matatapos na. marami naman tayo. Organic farming. Yes, check. Tayong ni-report. Dapat may checklist tayo. Do we do organic farming? Meron na. Yun ang some bright spot. Pero maliliit pa. Organic-based farming. Differentiation. No? Organic farming. Yung lalagyan mo talaga ng okay. parang natural fertilizer, green manure, nakalagay yan. Balance fertilization. Ang balance, ito ho yung transition. Kasi kung minsan pag binigla, ay sabi nila ay baka bumagsak ang so balance meaning pwedeng dahan-dahan, meron pa rin konting chemical. Saan yung mungo plantation or mungo planting sa shrubland? So, ano ba yan? Parang halos cover cropping at green maturing yun at saka crop rotation, crop diversification. So 6, 7, 8. Oo, pwede. Okay. At saka 9 din. May mulching pa, di ba yung mulching, matino di ba? May ganyan. naman. Tapos yung minimum tillage, hindi ba hindi ba yung isang Japanese philosopher sabi ano yung no masyadong bungkalin. Hindi meron no bungkal. Do nothing agriculture. Do nothing agriculture. Hindi, meron mas maganda regenerative iba pa yun. agriculture. So ayan ho ang mga techniques at ang conservation approaches naman, integrated farming system. Yun ina-advise sa atin. Hindi pwedeng isa lang monocrop. Watershed management dahil nga yung nag-i-erode at water management for drought. Sa atin ho ang Pilipinas, ang isang may pag-asa ba tayo dyan? Oo, kasi nga
yung bagong yung bagong ni Ano ba yan? Widespread, hindi pa, pero yung bagong ni ano, administrator, si si Mayor. Mayor Guillen galing sa Oh, PDIG, sabi niya, pag oh, lisip natin ng mga big irrigation system dam, ang tagal at saka di maraming dapat mas maliliit. smaller system. Pero iba pa yun ay dinadamo ang Koding River. The other is water harvesting o rain harvesting. Sa India, ginagawa nila yan. Kasi nga, ang rami nating rain, pero wala, pumupunta lang sa dagat. Totoo. So, ang question, magki-create ka ng impounding system. Yeah. So, hindi lamang yung magdidig ka at may spring, kundi mag-water harvest ka. Kasi, lalo na ngayon sa climate change, erratic ng rain Mas kahit dry season, merong rain, no? Pero ang sa Oo, ngayon, ngayon nga, umuulan na sa ngayon walang masyadong sistema pa ng Okay. water harvesting. Oh, 10 Okay, minutes na lang. early naman. Eto ang susunod naman, Upland and hilly land. yun Yan, kasi, yun ay, sinasabi ni Rudy Gaya niya, yung mga hilly areas. correct. Kailangan So, ganun rin. may Ang ayusin. pinakasusi dyan yung contour farming. Kasi nga ang sabi nila, pag sa lowland, dire-diretso ang plowing at saka gusto straight. Pero pag ginawa mo sa itaas, di bagsak ang lupa. Kailangan contour farming, ano? So, nandun pa rin lahat. Rotational grazing, intercropping, bench terracing. Ano yung use of geotextiles? Yan yung bang Oo, coconut? yung coconut na na coco coir. Choir. Pagkatapos lalalahin mo parang geonet, tapos tataniman mo yung butas-butas ng vetiver o ibang mga So, Pina-practice ba yan sa Mindanao? sa mga raming lugar doon, lalo-lalo sa Dapat sabihin sa sa NAPRI, DPWH. mapping din sila na how many of these areas na hotspots Oo, are practicing the soil conservation technologies and measures. correct. So may bright spots at may hot spots. Ang maganda yun dito sa kanan, yung binanggit na comprehensive land use plan. Kasi Yung pag wala kang CLUP. CLUP, so hindi lamang yung tungkol sa ownership, it's for the use and management. No? At yan talagang May galing po awardee na ba doon wala pa. yan? Ang tagal lang pinupo siya na national. Ayan, marami mag-uupo sa paano yung mga subdivision owners. Oo nga eh. Yung mga Pero within bilyonaryo. a town, pwede kang mag-CLUP kasi baka pwede mong hindi lang pakiusapan, kaya magpas ka ng ordinance na pwedeng may zoning. Bawal naman ho itong panalapin, sirain itong crop cover na o green cover, vegetation cover ng land at saka ayusin ang water management. Okay. Third item pa ng sa hills naman at pa sa itaas. Siyempre, reforestation, gano'n. Ano ibig sabihin ng afforestation sa reforestation? Eh di reforestation, wala na, di binalik mo. Afforestation, dagdagan mo. Dadagdagan. Oo. ba't kasi Indigenous. salit na afforestation? Ikaw nagsasabi English yan maghanap ka ng Tagalog Yung assisted natural regeneration, may natural, assist mo ng konti. Sabi nga ng mga Aita nun, sa amin naman, bahala ng mga ibon na mag-reforest kasi sila kumakain ng mga prutas pagkatapos ibabagsak at gogro na yan. Tapos, ayun, may community-based forest management agreement naman tayo, forest landscape restoration, protected area management, national greening program. Siyempre, lahat po yan may problema rin. Pero ang mahalaga, tingnan natin na at least meron na tayong mga programa at may mga maliliit man na bright spots. Nasaan yun? Maraming lugar. Don't ask me. Hindi naman ito report in detail. Nagre-report lang ako ng workshop Hindi naman kami nag-field trip. Kasi pag mula doon, Mindanao yun, pupunta pa sila by province. Pupunta by selected lang naman, hindi lahat. Para ba sabi mo merong mga drones, mga GPS? Baka later, pero iba pa yun High-tech na nga yan. Ang point is in the end. Okay. Dapat bumaba ka. Baka maya naka-report lang hindi naman pala tuto. Anyway. Ito ho ay Tawa si Kayo. Cute yung ito yung sinabi ko ng pangalan ay si Richard Magbanwa. Siya ang nagkwento ng climate smart agriculture doon sa
project ng PRM na 13 barangay at 3 bayan malapit sa Ligawasan, Mars. Siyempre, ang kombinasyon ng konting wetland, ganyan-ganyan. So, ang susi, sabi niya talaga is, hindi lamang sophisticated, etc., predicting, kundi organic agriculture kasi dapat i-restore mo ng health ng soil. Sabi nga nung iba, masyadong misunderstood na akala substitution lang ng chemical, Yeah. kundi restoring Restoring, healthy yeah. soil. Kasi pag healthy ang soil, Healthy hindi rin. mo nangakailangan Yes. maglagay ng fertilizer. Pero hindi naman lahat ng soil ay kompleto, ricados. Kaya kung minsan may dadagdag. Pero doesn't have to come from chemicals. It can come from Tumingin ka sa camera. green manure, no? Kailangan ko tumingin sa'yo dahil kung ano-anong tinatanong mo sa akin, kaya hindi na ako tuloy nakaka-pay attention sa ating tagapakinig. Hindi ko malaman kung ang ating kwentuhan ngayon ay tungkol sa lifelong learning, tungkol sa land regulation, at the third is how to deal with your co-hosts and make sure that the discussion is proceeding coherently. Kasi binabago na nga ho namin ang format ng aming senior city. Sabi namin, yun nga, maraming bagay na nais din namin kami mismo maipaliwanag at matutuhan. Kaya, siyempre, ang aming mga script ngayon, wala naman ho yung premeditated, lahat po yan spontaneous. Hindi naman, pero may preliminary discussion kami kung anong pag-uusapan. Pero yung actual na lumalabas, hindi ko na ho kontrolado yun sapagkat nung panahon nga ng pandemic ho, na revisit ko at na appreciate again yung Stoic philosophy. Which is? At ang basic philosophy ng Stoic philosophy po ay ganito. Lahat ng bagay sa mundong ito ay mahahati sa dalawa. That which you can control and that which is beyond your control. At ang bulto sa daigdig ay beyond our control. Okay. Starting with my companion here, nasabi ko nga, hindi ko kontrolado ang sasabihin mo, ang gagawin mo, ang kontrolado ko ay ang reaction ko dyan at ang attitude ko dyan. Ganito rin ho, tingin natin, maraming elemento, sinabi may direct, indirect drivers. And we should, so ang unang tanong, anong magagawa natin? Well, unang-una, we should appreciate, we should communicate, but above all, we should practice kung nasa lugar tayo. Depende sa ating sitwasyon. Pwede kang individual, farmer, pwede kang NGO na may social enterprise, pwede kang korporasyon who want more sustainable practice. Higit sa lahat, pwede kang LGU na magpapas ng ordinance, aayusin mo ang land use, and of course, national agencies for policy and for support, no? Kasi in the end, it's nice to know the little we do, but tinitingnan natin sa kabuuan ba, anong sitwasyon sa Pilipinas? Unang-una, may danger kung tumutuloy pa yung land degradation. Kaya ang habol natin, maging man lang neutral. Pero kung pwede pang ma-restore yung at ma-prevent yung further isa yun. Pangalawa, mahalagang just to be aware na, balik ako sa aking initial, mahalaga yung tenure, mahalaga yung social justice agrarian reform. Dito ako nanggaling. Mahalaga rin ang rural development, including increasing rural productivity and rural incomes. Pero mahalaga rin, ano pa ang state of land and water. And that is kung minsan hindi malaman natin. Ang aking metaphor na sinabi ko po dyan, yung alam mo yung old kwentong lagi sinasabi, pag inihulog mo ang palaka sa isang kumukulong kaldero, lulukso yan sapagkat feel dramatic. Pero nilagay mo at malamig-lamig ang tubig, tapos dahan-dahan lang umiinit, mamaya, kung kailan sobrang init at luto na siya, too late. Sapagkat gradual. Ayun ang sinasabi nga dati sa climate change, ganun rin sa land degradation. It was creeping for a long, long while and ngayon, it is being brought to our attention. We have to dramatize it. No? Otherwise kasi, without that, people will say, wala naman, maliit na bagay. But ang next, which I appreciate yung
pag laging ukil-kil sa akin ni Girlie. Okay na, sige, na you can dramatize it, make people aware, make people concerned. Pero they will also ask, may magagawa ba kami? At anong pwede namin gawin? At hindi yung big pagbabago ng lahat, kundi magagawa natin in our own small way, but yung small way na yun, kasama ng iba pang small ways and put together and will become a big significant way. So that's the other learning we want to communicate po. Si Jerry Bulataw, nung nagsalita siya sa FFF, may binanggit siyang magandang naalala raw niya, hindi ko nabalitaan yun kahit ako'y chaplain ng Federation of Beer. Sabi raw na isang magsasaka, walang isang paligo na permanent na linis ka. Kahit ka naligo't luminis, May sa bacteria. susunod na araw, kailangan mo pa rin maligo. So ang whole point niya, reforms must continue kasi nga may rest back yan Frequently. at gaganon. Kahit ho sa training ko po sa simbahan, may salita sa Latin na Ecclesia Semper Reformanda. Which is? Ang simbahan ay laging dapat nagbabago. Hindi minsang pagbabago tapos ayos na. Kundi, ngayon, kung minsan kailangan dramatic dahil masyado na magulo. Pero kung mas maganda, sabi nga la, maligo ka araw-araw. Kaysa wag kang maligo isang linggo tapos akala mo ay maaalis na yan ang biglaan. No, pero lahat tayo nanggaling rin sa sitwasyon, martial law, or masyadong may crisis, kailangan bumuhos na. But I think right now, including this issue of land degradation, hindi pa naman huling-huli na ang lahat, hindi pa naman super dramatic na, pero pag hindi natin in-acknowledge at hindi tayo kumilos, gagrabe yan at baka mas mahirap ng mag-address niyan sa susunod paghuli na. Kaya yun ho ang mensahe ng aming kwentuhan sa hapong ito. Hindi lang tungkol sa learning, kundi tungkol sa acting on what we can do to prevent greater harm na nag-a-accumulate over time. Don't wait for it to be dramatically visible at impactful. Otherwise, baka mas mahirap na, mas magastos, mas malaki ang cost. At saka mga tao sabi, ba't hindi nyo kasi sinabihan nung maaga pa? Anong masasabi mo ron, Girlie? Because ikaw naman talaga ang last word. Marami hong suliranin sa mundo na nakakabigla. Pero ang mahalaga po doon, hindi naman tumitigil tayo sa pag-aaral. Kaya ngayon, kahit na ganito na yung ating mga problema sa land degradation at soil erosion, meron pa rin pag-asa. May magagawa pa rin po tayo. At ang isa nga po naman iniisip, the more we talk to people who have the agency, yung kakayahan na malutas ang ganitong suliranin, we still have time to recover a neutral, land degradation neutrality. No? Total, wala naman po pang ang tawag doon. Lahat naman po tayo nag-iisip. Lahat naman po ay may magagawa. Kaya as long as we are alive, kaya nga po, ito, pinag-uusapan natin dito sa Senior City. Yan lang. Sana po, bagamat medyo mabigat ang topic, medyo bago sa karamihan sa atin, ay nakadagdag kami unang-una to create awareness and may panimulang information. Pero we should continue learning about it. And sabi ko nga, sa period na ito up to next year, gumagawa ng national consultation at review na the state of land degradation and sustainable land management sa Pilipinas, ay tayo maging participant dyan in whatever we can. And more important, binanggit ko, we will try to encourage hindi lang yung Other individuals, but especially LGUs to be part of it. No? So, ito na po. I hope you consider it a good adult
learning and Session. education session tungkol sa land degradation and sustainable land management. Mhm. I hope na antig ang inyong puso ng sangkatutak na hotspots pala, pero nabigyan kahit konting pag-asa na may mga pwede namang gawin at may nagagawa ng bright spots. Katulad nga ng sinabi natin tungkol sa mana natin Mhm. sa ating blue economy, Mm. mahigit na pag-aralan pa ho natin ang ating lupa dahil tayo po ay nasa lupa. Hindi naman po tayo laging nasa dagat, di ba? Mm. So mahalaga rin. At tandaan po natin, importante pala yung pagtatanim ng munggo, di ba? Yung nitrogen fixing plant. Mm. So, may mga bukid po kayo, tingnan po ninyo kung ano pang magagawa ninyo para maging land neutral o land degradation neutral ang inyong mga taniman, ang inyong mga bukid. So, bago pong ano yan, advocacy namin, pero matagal na pala na nangyayari yan. Kaya wag po tayo maging katulad ng palaka na kung kailan kumukulo na yung tubig, Hindi na makakalokso. mamamatay Huli na. na. Ano na ho siya, nilagang ano. Okay. Palaka. Bago kung saan pa pumunta ho ang usapan, dito ho natin tinatapos ang ating Senior City Kwentuhan, episode 31. Salamat galang sa input mo. Okay. We will try to do what we can. So again po, thank you sa ating sponsors, Education Network Philippines, particularly Adult Learning and Education Program, Senior sa panahon ng COVID, and Lapis Siso Channel. At maraming salamat muli sa aming technical staff na si Cass. Dito ho, nagpapaalam kami, si Eda La Torre at si Tita Girlie. pagpalain kayo sa darating na weekend and long weekend. Yes, kaya tanongin po sa mga kumakandidatong mga barangay candidates, ano po ba ang masasabi ninyo tungkol nga dyan sa land degradation? Kung hindi po nila alam, sabihin nila, panoorin kami sa YouTube para may Okay. alam sila. Senior City sa panahon ng COVID. Okay po, maraming salamat. Enjoy the rest of the weekend. Okay.